Yo, Zup Nirvana, MB na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo na, walang iba kundi ako lang yon, aka Tito Bloom. Pag Monday ito, men. Special Monday episode para sa mga tropa nating mga Blooms dyan, men. Shoutout sa inyo mga pamangkin. Ang inyong lingkod, Tito nga pala, ang Tito Blooms. So ito, men, ispatan natin tong interview dito sa OG Diaz na channel kay Bini Joanna, men. Ito, mukhang interesting to at iwas block naman to, sabi ng mga tropa nating Blooms dyan. Shoutout kay, I think si Kiser Yota yata yun. Shoutout sa'yo, tropa. Ito, men, ispatan na natin to. Bato ngayon ng Bini. Ramdam mo ba? Ngayon? Opo. Oo. Sobra po. Kasi almost every month po. Oo. Diba? May mga bago kayong issue. Opo. Yung Hindi na mawawalan yun na sa may issue. buntis sa grupo niyo. Ayan. Oo, ang hirap kasi Grabe, Joanna no? buntis. Ayan, nag-lose siya ng damit kasi malaki na yung tiyan niya. Buntis yung pala. Pag scan, no? Burger pala. Tapos ano pipiliin ko? Kasi nahiya din ako sa mga kagrupo ko kung iiwan ko po sila. Sabi, naintindihan naman nila. So sabi ko, pasensya Leader na po. nga pala, no? Yung pagsampa nyo ng cyber libel Master sa Joe. isang particular na tao. Sino kaya yun? Ang laki raw ng pagbabago ng mga itsura ng Bini. So, nagparitoke daw ang iba sa inyo. So, yung iba kasi naaartehan sa inyo. Yung maarte po, totoo naman po. Po. Tapos, yung iba sa inyo nandidiri pa sa pagkain. Ko grabe yung mga likes, tas yung mga comments talagang ang dami. Grabe, grabe yung galit na pala ng tao sa amin. First time at exclusive sa OGDS Yun. Inspires. Ang isa sa 8 miyembro ng Bini, ang leader ng grupo, Joanna Yes, sir. Robles. Hi, Joanna. Hello po. Kinakabahan ka ba? Opo, pa Si Nadine Lustre, no? Diyos ko, pag-perform niyo na ako nang di ko alam na kanta. Mas kakabahan ako dito kaysa sa ganun. Diyos ko. Oo. Nakakabo. So, mawawala naman yung kaba mo. Oo, ayan. Bago ang lahat, paano ka ba napasok sa Bini? Nagpa-audition po sa Santa Rosa, Laguna. Taga Okay. Tubong Laguna po. Ah, ah. Calamba, Hmm. Laguna. Tapos, Oh, meron po siya 4027, pinag-workshopan represent before. pala to. So, talagang gusto nila, mga talent sila mag-audition. So, sinesendan nila ng mga art card na, uy, may pa-audition dito, try mo. So, sinendan po ako. Eh, nung time na yon, hindi po kasi talaga ako pinapayagan ng parents ko sa pag-aartista. Kasi nga, yung pag-aaral ko, ayaw nilang mapabayaan. Ganun. Sabi ko, feeling naman, pasok agad. Di ba, try muna. Di ba? Tapos, umiyak po ako. Nung hindi ako pinayagan, umiyak ako mag-isa. Sabi ko, ano bang meron sa audition na to na parang Bakit ayaw nila? Opo, tapos parang gustong-gusto ko nung time na yun. Kasi di ko naman talaga gawain po mag-audition po. Okay. So sabi ni mami, o sige, try natin. Weekends naman yung audition, try natin. Tapos hindi alam ng daddy Supportive, ko po. Kasi men. si daddy seaman po. So wala siya dito nung nag-audition ako. Hindi namin OFW. sinabi kasi hindi niya talaga ako papayagan. Tapos po, pumunta kami sa Santa Rosa sa mall. Umaga-umaga. Akala ko maaga na ako. 6 a.m. nandun na kami. Tapos pagdating namin, ang haba ng pila po. Nung time na po yung may period po ko. So ang sama po talaga ng pakiramdam ko. Pumila kami, tapos nag-audition po ako sa kanta-kanta lang, The Voice, tawag ng tanghalan. Sabi ko, Diyos ko po, bakit ba ako nandito? Kasi hindi naman maganda yung boses ko po. Oo. Tapos, pinakanta po ako. After ko kumanta, pinasayaw po ako. Sabi ko, baka hindi natuwa sa boses ko. Oo. Pinasayaw po nila ako. Tapos, parang nagbulungan po, sina Mama Bear. Sila po yung nasa harap ko nun. Si Cynthia Jordan. Opo. Tapos, pinalipat po nila ako sa audition ng PBB. So, sabi nila, eto paper mo, lumipat ka sa audition ng PBB. Huwag ka nang pumila, basta ipakita mo lang tong paper. So, sinamahan po Wait. Ba't ako. ganun? Tapos, pinalipat Ang cute ng itsura niya, no? Yung parang classmate mo nung grade 6. Parang ganun eh. po nila ako sa audition ng PBB. So, sabi nila, eto paper mo, lumipat ka sa audition ng PBB. Huwag ka nang pumila, Yun, no? Di ba mga tropang Blooms, no? Parang kaklase ko to, feeling ko kaklase ko to ng grade 6 eh. Doon natin makikita men yung yung pag-bloom talaga men. Legit talaga yung pag-bloom ng tao men, no? Kumbaga yan na talaga yung itsura niya, pero men, pag nag-bloom ka talaga men, mas, alam mo yon, mas, ano bang tao, ano bang right term doon? Mas bubloom ka talaga, mas,
um, paano ba? Basta yun, magbo-bloom ka talaga, men. Wala akong maisip na ano, na tamang term doon. Kasi yung iba, men, parang ano parang ito kasi yung itsura niya talaga, men, is yun na talaga intact na, men. Kumbaga, meron kasing ibang mga bata or mga tao na parang sobrang night and day nung bata sila compared dun sa ano nila, anong tawag dito, sa paglaki nila. So, katulad ko, men, syempre, nung bata ako, parang, ewan ko, men, ang makakasagot nito yung mga kaklase ko kung pareho lang yung itsura ko. Siguro dahil balbasarado na ako ngayon, baka sobrang iba night and day, pero hindi ko alam kung i-assess ko yung itsura ko nung dati, um, nung elementary siguro ko, halos pareho lang. Kasi yung mata ko talaga dun, men, yung dito, ay, ano ba tawag dito? Ano talaga, men, parang Bombay. Kahit di naman ako Bombay. Ano talaga siya, medyo lubog. Tas yun, parang yung term dati kasi parang itsurang Bombay, parang ganun. Pero hanggang ngayon naman, na ganun pa rin. Pero ayun, ewan ko, men. Pero ito si Joanna, in fairness naman sa kanya, yung itsura niya talaga dati, or ito dito sa acting, medyo bata pa siya, is parang ano lang, kumbaga, ito na alam ko na yung term, men. Kumbaga sa game, ina-update lang yung patch. Parang ganun, men. Pa-enhance, paganda ng paganda. Parang ganun. Parang update lang ng patch. Hindi siya yung parang sobrang drastic kaagad ng ng update. From version 1 to version 5 agad, parang ganun. Basta ipakita mo lang tong paper. So, sinamahan po ako. Tapos, ayun, nung time na yun, akala ko di na po ako pasok kasi hindi po ako pinapansin ng mga groupmates ko kasi by group na po yung audition nung pumunta ako. Hindi nila ako pinapansin. Tapos, acting siya, wala akong role. So, sabi ko, anong role ko? Kasi syempre, tahitahimik po ako ng bata talaga. Ako, nahiya ako. Anong role ko? O, eto kakabit ka, akbayin ka nito, lalakad lang kayo. Wala akong lines! Oo. Tapos kabit, sabi ko, paano ko acting ng kabit? Tapos wala pa akong linya. Tapos sabi ko, sige, acting. Buti after nung acting na yun, pinasayaw po kami. So, ayun, nabigyan ako ng star po after nung sayaw. Tapos akala ko, artista na ako after nun. Ang haba pa po pala kasi umabot kami ng 12:00 ng madaling araw. Oh my Tapos God. doon nag-start yung callbacks po. So, callback. Unang callback po sa akin, Star Magic po. So, pinag-go-see po kami sa Star Magic kasi binigyan ng calling card. Tapos punta kang ABS, ganito. Tapos after nung go-see na yun, wala Sino ako yung kapatid niya? natanggap na tawag po. Ganon. Tapos, may tumawag ulit. Callback ka for World of Dance. Sabi ko, Diyos Sayo ko, naman. hindi ko alam na for World of Dance siya kasi hindi po nila sinasabi kung para sa yung callback. So, ang suot ko, crop top, tapos maong na fitted po. Pagpunta ko doon, lahat sila nakapang sayaw. Isa po ako sa pinakabata din po nun. Sa din sayaw, aran ng sayaw. Hindi ko alam ba't nandun ako. Pero ang ginawa ni mami po, naghanap siya ng bilihan ng damit para makapagpalit ako, leggings, gano'n. Tapos, Okay. yun sayaw. Kinuwento po sa akin ni Coach Mickey. Si Coach Mickey, head coach po namin, no, na nandun din siya. Tapos sabi niya, alam mo Joanna, nagbulungan kami ni Direk Lore nung time na yan. Sabi ni Direk, hindi siya pang sayaw, no? Tapos ayun, wala ulit ako natanggap na tawag. Hanggang sa tumawag yung PBB. Nung time na po, lumalaban po kasi ako sa broadcasting. Sa school, inter-school, tapos regional. Nung time na yun, regional na po ako. Tapos, lalaban na. Oo nga pala, men, no? Ano na pala siya, men? Tagahandog ng balita, no? Reporter, semi-reporter na nga pala siya, men. So, ito, men, yung hindi naiintindihan siguro ng mga bashers ng mga tropa natin dito sa Bini, men, na parang, di pala natin sila tropa, no? Kasi bashers nga sila, eh. Yung mga bashers, men, na hindi nila alam yung kung gaano kahirap, men, ang pinagdaanan nito mga batang to, men. Yung auditions, yung mga failed attempts na naranasan nila, sobrang props lang din talaga dun sa mga magulang niya, men. Na especially dun sa nanay, no, kasi parang sinikreto ng onte nila dun sa tatay, which is OFW. So, yung nanay niya talaga, men, yung talagang isa sa mga solid na sumusuporta sa kanya na, sige anak, palaga natin yan, punta tayong audition sa ganito, sa ganyan, PBB, sa ganito, mga talent, hindi kaya mo, mga ganun, men. Yun yung parang unmatched dun sa mga ibang
sa mga ibang tao na puro bash lang yung ganap, parang ganun men, na parang men bakit mo iba-bash yung ganitong klaseng tao men, na sobrang hirap ng pinagdaanan, tapos nitong ngayong nasa top na men, nandyan ka para ganunin or pagsalitain ng mga iba't ibang, alam mo yun, mga iba't ibang issue. Kasi ngayon men, sobrang trending din na i-issue allegedly itong si Joanna at saka si Skastakli. Ang dami men, nababasa ko sa Reddit. Ako naman, wala naman akong pakialam dun sa kumbaga, kung may personal talaga silang, alam mo yun, usapan or whatsoever or collab man yun, labas na ako dun. Ako kasi men, as a fan ng Bini, ang sa akin lang is yung parang support ako dun sa music na pinoproduce nila, support ako dun sa parang movement ng mga tropa nating Blooms dyan, support ako dun sa love na binibigay nung community at nitong Bini. Parang hinihiwalay ko siya eh. Hiwalay ako ever since, parang ganun na agad yung ano ko eh, parang pananaw ko. Okay, sige, may personal silang buhay, men. Kung sino man yung piliin nilang karelasyon or ganito, ganyan. Labas na ako doon. Ako, focus lang ako doon sa binibigay nilang, kumbaga, mga kanta, mga inspirasyon na kanta. Doon lang ako, men. Parang ganun. Kung mangyari man yung mga ibang balita na mga ganito, ganyan. So, wala na ako doon. Labas na ako doon, men. Ano lang ako, kumukonsume lang ako ng good vibes. Parang ganun, men. Tuloy. Kami in siguro 1 week na lang po or 5 days. High school ito. High school po. Mm-mm. So pag umalis ako doon, may iwan ko yung group ko na wala silang pamalit sa akin. Kasi syempre ilang days na lang po, mahirap na humanap ng kapalit po. Oh. Tumawag yung PBB na pinagdadala na ako ng mga gamit ko kasi pwedeng after nung callback na yun, di na ako umuwi. Pwedeng magtuloy-tuloy na daw po ako doon. So grabe, iyak ko kasi syempre sobrang gustong-gusto ko pa talaga journalism po. Tapos ano pipiliin ko? Kasi nahiya din ako sa mga grupo ko, iiwan ko po sila. Naintindihan naman nila. So sabi ko, pasensya na po, pinili ko yung ABB na callback. So yun, nung na-callback ako, parang last step na lang, hindi natuloy. So hindi ako nakapasok ng PBB. So as in, abang pa rin ako ng abang kahit nakauwi na po ako. Hanggang sa napanood ko na yung first season ng PBB 8. So yun, nakaranas na ako yung naka-blindfold ka na. Naranasan mo na yun? Opo, yun yung so hindi ka rin naihatid dun sa bahay ni final Kuya? cast na po ako. Opo. Umiyak po ako. Ang naisip kong reason, baka mamaya may nilabag akong rules. Kasi nung time na nasa dressing room, may dala akong tinapay. Bawal daw mag-usap. May 3 kasama. Naka-blindfold kami. Gusto niyo po? Akala ko dahil doon. Alam mo yung test of character ba? Na bawal mag-usap pero namigay ka ng tinapay. Ganon. At least hindi ka maramo. Opo, totoo naman. Kaysa kumain ako mag-isa. Basta yun, hindi po nakapasok. Ay, ito pa po pala. Nag-callback sila for girl group. Tapos, si Direk Lauren nakasalubong ko po. Sabi niya, Joanna, huwag kang titigil. Mahanap mo rin yung star mo. Wala lang, parang yung fact na kilala niya ako, tapos sinabihan niya ako ganun, sabi ko, sige, wala nang atrasan to. Tapos doon na po nag-start yung for girl group. Nag-bootcamp kami for 5 days. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy po. Okay, so yun yung kompleto na kayong 8? Hindi pa po. Sa bootcamp? Opo, ang dami po naming girls doon and boys po. Tapos, 5 days po yun. Every day, nagtatanggalan. Bago matapos yung day, may mga folders na silang hawak. Tapos, pag tinawag yung pangalan mo, magsistay ka or pwedeng ikaw yung aalis. Ligwak. Ayun, naka-survive naman po sa 5 days. Na-trim kami. Parang nasa 200 yata po. Tapos na-trim to 50. Grabe yun. Tapos na-trim to 15 kami. Tapos sabi nila, i-house nila kami. Kailangan walang kasamang parents. So, titira nila kami. Pero sagot nila lahat. So, nung time ay sobrang excited ako. Pero nung nasa gitna na, homesick days na yata yun eh. Ay, talaga. So, para rin kayo nasa PBB. Opo. Actually, sa PBB house po kami Sa PBB nag-stay. house din kayo Opo. tinira. Pero wala nang camera. Wala na po. Pero open yung CCTV po. Di ba? And the rest is history. Opo. Ang dami. Ang dami Ang dami niyo palang nangyari. pinagdaanan, ano? Opo.
So yung success ng Bini ay hindi niyo ba akalain na sisikat kayo ng todo? Hindi po ganito yung na-imagine ko, tsaka hindi po ganito kabilis. Kasi nag-release kami ng song, yung Pantropiko, doon po kasi nag-start lahat. Nirelease namin siya November 2023. Nung time na yun, meron kami listening session, yung mga gustong ilabas na songs for album. Nung time na yun, nagde-debate pa po kami kasi syempre, sino ba maglalabas ng summer song sa November, di ba? Magpapasko, ganun. Pero may feeling po kasi talaga kami sa song na yun na hindi Nagbo-boom. kailangan nilabas natin to. Maganda talaga. Parang pag may mga songs kasi kami pinapakinggan, may mga pinapa-revise po kami, pero sa Pantropiko parang wala. Lahat okay po, ganon. So, ayun, nung nirelease po namin siya, siguro yung process ba, kasi pumatok siya February po the next year. So, ilang months din yun, 3 months. So, doon na po nagsimula lahat. Parang biglang daming taong nakapila sa labas ng ABS po nung magpapalighting kami. Yung Bini po sa building ng ABS, yung nagpailaw po. Eh, ang expected namin, nasa 50 lang. Tapos nung nalaman namin, no po, hindi na po kaya ng security sa labas. Nung inikot po namin, grabe yung mga tao po talaga. Talaga? Doon nag-start yung parang, hala, anong nangyayari? Akala nung iba, basta na lang kayo sumikat. Opo. Kasi yung Yun, men. Yun din yung parang, yun yung mahirap, men, doon sa mga Pilipinong ganun yung mentality, no? Hindi mo talaga siya, men, maaalis, men. Kahit sa ang society siguro, men, may mga ganun talagang utak ang tao, men, na parang akala nila parang kabuting sumulpot na lang, men, tas sikat kaagad, no? Hindi nila nakita yung grind, hindi nila pinansin pala, men. Hindi nila pinansin at ni-research man lang yung grind. Basta na lang nila binash na ganito ang arte nyo, ganito, ganyan. I think, men, ano rin yun eh. Kumbaga, para sa akin, men, minsan, nagbabase din yun minsan sa maturity, men. I think siguro, men, yung mga ganong klaseng tao, baka sobrang babata pa nila, men. Sila yung wala pa masyadong, alam mo yun, wala pa masyadong napapatunayan sa buhay. Hindi pa sila, alam mo yun, hindi pa nagtatrabaho, mga tambay, mga ganon, men, no? Feeling ko ganon eh. Yun yung mga taong, alam mo yung, ang gawa lang sa isang araw is pag-cellphone. Parang ganon, men, no? Pero kung siguro, men, ito, feeling ko yun yung kadalasan nangyayari dun sa mga basher, men, na parang sobrang dami mong time, puro cellphone ka lang, instead na magtrabaho ka, mag-side hustle ka, gumawa ka ng ganito para sa mag-upskill ka. Pero ang ginagawa mo, men, yun, nag-upskill ka ng pambabash. Eh, hindi ka naman kumikita doon, unang-una, di ba? Parang ganun, men. I think may factor din na malaki yung sa edad. Yung edad mo na ganito, sobrang bata, yung mapupusok pa na, alam mo yun, walang pakialam kung anong sinasabi. Tapos pag nahuli, ang kawawa is magulang. Parang laging ganun eh. Nakikita natin yun sa mga riot, men. Ang laging kawawa yung magulang, men. Kasi sinasabi napakabait na bata yan, walang barkada yan. Pero, men, nakita sa CCTV yung riot eh. Mga ganun, di ba? Tuloy. nakita nila, yun na po eh. Oo, Pantropiko pero hindi na. nila alam kung gaano kahirap yung training na pinagdaanan ninyo. So ngayon, sikat na sikat kayo. Si Joanna ba ay ano ang naipundar dahil sa success ng Bini? Hindi naman ako nire-require po ng parents kasi solong anak po ako. So, hindi po nila ako nire-require na magbigay, ganun. Pero syempre, ang sarap sa feeling po eh. Ang sarap sa feeling pag nakakapagbigay ka. Yes, Super sir. close po kasi ako sa family ko. Buong pamilya po. Mga tito ko, tita ko, mga pinsan ko, parang kapatid ko na po. So, pag halimbawa may mga big events, gusto ko po sama-sama kaming kumain lahat. Kahit magkano pa yan o kahit ilan tayo, wala akong pakialam. Basta sama-sama tayo palagi kumain. Tapos si mami very supportive naman po pag gusto ko mag-invest. Nakabili na po akong lupa, nagsasakyan po, kondo. At least, di ba? At matutupad pa ba ang pangarap ni Joanna na maging broadcaster? Dahil medyo naudlo
naunlot yan. O, so paano? Sana po, kasi syempre gusto ko din to dumaan sa tamang proseso, Mhm. di ba? Kasi ngayon po naka-experience na po ako ng TV Patrol, nakapag-Star Patroller na po ako, pero gusto ko talagang mag-aral pa. Kasi syempre mga journalist natin talagang pinag-aralan po nila yun. So Oo, gusto ko rin pong maranasan yun. Oo. Pero kasi di pa po talaga kaya ng oras po. Oo, tama, tama. Oo. At saka men, sa tingin ko, since bata pa naman siya, men, parang, yun, nandun pa yun, nandun pa men yung sobrang dami pang potential nila kasi ang bata pa nilang lahat, tapos puro mga single pa naman sila, tapos malayo pa sila siguro mag-asawa. So, I think yun yung minsan na magiging lang din, kumbaga, pag nagkaroon na ng mga asa-asawa tong mga member ng Bini. So, I think dun siya mag-start slowly na magkakaroon ng mahirap na, alam mo yun, hindi naman maiiwasan sa mga grupo yan, men, eh. Na yung mga schedules, syempre, men, pipiliin mo yung trabaho over dun sa sarili mo ng family. So, pero yun, sobrang layo pa naman yun, I think. Kasi sobrang babata pa nitong mga pamangkin natin na to, men. At parang, yun na nga na tama yung sinabi ni Master Joanna na focus siya doon doon sa schedule, hindi pa pwede. Which is tama naman kasi ang dami nilang ginagawa, ang dami pa siguro nilang mga project. Pero men, pag dumating na yung time na, alam mo yun, ready na siya and established na talaga yung Bini na, alam mo yun, nakasimento na men. Nakasimento na yung I think nakasimento na naman siya ngayon, pero still, kumbaga active pa rin sila. Kumbaga hindi mo sila pwedeng ilagay sa Hall of Fame kasi men, nandun pa sila, active pa sila sa game, parang ganun men. Kumbaga soon to be, parang ganun, soon to be pa lang sila, soon to be in the Hall of Fame, kumbaga. Na parang sobrang ganda lang din no na kumbaga yung transition kasi yun din talaga isa sa mga passion na pinag-aralan niya. Broadcasting, tapos pwede rin siya nung mga documentary, no? Yung parang mga mga Cara David type, yung pupunta ka sa Egypt, mga ganun eh, no? Paano pag lumalabas ka, hindi ka na nakakalabas? I mean, dahil alam mo, lahat ng tao may camera na ang cellphone. Pag lumalabas po ako, di pa ako nagmamask po. Pero kasi sabi ko sa family ko, pinapaintindi ko sa kanila na pag ganyang pinili kong lumabas in public, syempre, expect ko, possible, Marami. malapit at magpapapicture. So, hayaan nyo lang silang lumapit. Kasi ano ba naman po yung isang picture lang nila. Oo. Sabi nga nila pag hitik sa bunga ang puno, binabato. So, binabato ngayon ang Bini. Ramdam mo ba ngayon? Opo, Oo. sobra po. Kasi almost every month po, Oo. diba? May mga bago kayong issue. Opo. Kasi merong mga, di ba, may mga instances na may nilalabas sila parang tinatawag yung isang Bini girl, tapos parang matamlay ang ngiti, matamlay ang bate. Depende po, siguro sa ganap po, after ganap, di ba? Parang pagod. Baka men. yun yung moment na nakuhanan nila yung video na yun. Kasi, syempre, iba-iba rin tayo. May mga introvert po kasi sa amin po. So, parang hirap silang pag maraming tao po. Minsan may mga umiiyak po sa amin kapag, yung anxiety po ba, pag talaga napapaligiran ng tao. How do you defend Si Aya ba yun? No? Si pagdating sa Sina? ganyan na isnabera naman yan? Hindi man lang namamansin. Kami naman nagpasikat dyan. Tapos hindi man lang kami masuklian ng ngiti. Opo, may mga ganong moments talaga na nahuhulihan na hindi nakangiti. Pero wala yung artist, alam niyo po yung yun yung feeling ko hindi namin din ma-explain sa tao. Mhm. Pero kami namang lagi kami nag-uusap na public figure tayo. So, Oo. hindi lahat ng tao everyday natin nakakasama. So, kung ano Tama. yung makita nila at that moment, yun yung magiging impression nila sa atin. So, So, kung kinulog kayo sa bahay hanggang ngayon, walang issue. hindi po feeling ko iba rin yung ugali namin ngayon kung hanggang ngayon magkakasama po kami. Kumbaga nakatulong din talaga na magkikita kami pag work lang, okay. ganun. Kasi ang nangyaring setup po namin before, kung saan kami nagtatrabaho, doon din kami natutulog. So Mhm. parang nade-drain po kami. Grabe talaga yung yung rehearsal ninyo, yung Opo, training nyo. Opo. Sobra. Pag na-late ka ng 1 minuto, mag-wall sit ka ng 20 minutes. Wall sit po, nakaupo ka sa hangin. For 20-25 minutes po, nakaranas po kami ng ganun. Disiplina po talaga. Yun yung pinaka na-test sa amin. Lalo na pandemic po, hindi kami nakakalabas. Oo So nga, talagang pandemic bugbog sa nga yun. training.
Meron din kayong weight management. Opo. Before kasi, meron po kaming Korean training. Filipino Ayan. coaches sa umaga, tapos lunch, tapos Korean training. Ang gusto ng mga Koreans before, hanggang madaling araw, dapat nagre-rehearse ka kung gusto mo talaga to. So Grabe, kami no? naman, o sige, record tayo ng normal po sa amin before. Girls, idlip lang ako, gigising ako, 12 a.m., shoot tayo video. Ganun po yung normal naming routine before. Grabe, Pagod kami parang- 3 a.m., tapos gising ulit ng umaga, naka-diet ka, tapos 3 times a day kinukuha yung Grabe yun, men, no? Dinaig pa ako mga call center agent, no? Tulog lang 12, banat ulit gising ng 12 a.m., banat ulit hanggang alas 3. Para ring parang taping din kasi, no? Sa artista. Kasi matindi raw men yung na babali-balita lang doon sa mga tropa ng tropang Blooms din na parang, I mean, nakikinig ko din siya in general naman din siya sa P-pop na sobrang hirap daw ng training. As in, yung Korean training daw isa sa mga, alam mo yung brutal. Kumbaga, which is rin naman, kumbaga doon talaga sasalain men yung patience, yung drive mo talaga to pursue talaga yung passion mo na kung pagsasayaw or pag dito nga sa group. So napaka rin talaga nun. Kasama talaga men siya sa kumbaga sa training. Kumbaga men sa kumbaga sa pagiging sundalo men hindi pwedeng ipasok ko lang as sundalo no. Magti-training ka talaga. Ka sa putikan, magti-training ka ng baril, magti-training ka lahat. Sa education din hindi naman lahat ng halimbawa sa police, hindi naman pwedeng police kumbaga high school graduate. Kumbaga ngayon talagang college degree, tapos meron ka pang e-examen na para makapasok doon at kung ano-ano pa, no? So dito parang nakikita ko siya is ganun din. Sobrang hirap nung makatungtong ka doon sa isang at syempre men sasalain din kayo ng katulad nga dito ABS-CBN men. Kumbaga men naghanap sila ng mga talent men na nakita nila siguro yung vision na yung P-pop men puputok talaga yun. Especially, sobrang sakto lang din in a way kasi men, di ba, nagkaroon ng pandemic. So, nung pandemic, talagang walang ganap men, walang concert, walang everything. So, nasa bahay lang talaga sila. So, yun yung parang isa sa time na, sige, search tayo, tapos i-enhance natin yung makukuha natin or yung makukuha nating gem sa underground, parang ganon. At pag okay na ang lahat men, sige, ilapag natin yan 2021, 2022, 2023. Eto na, handa na sila. Talagang kumbaga sa Diamond, talagang yung pulidong-pulido na. No? weight namin, pati body fat po. Pati yung nyo, pati fats Lahat po, nyo. lahat Oh my talaga, God. lahat. Ano usually yung mga sa inyo? Bash? Yung walang katapusan? Diyan yung boses po namin. Boses daw? Boses Grabe, no? Diretsuhan dito na sinabi talaga ni Master Joe. No? Boses KK daw mga tropa, no? Pero ako wait lang. Wala pa naman ako nakikita nag-comment dito sa mga videos natin na ewan ko men, no? Oo nga, yun din naman ang kagandahan men sa mga tropang Blooms dito sa channel natin men. Na parang wala akong maalala men na parang masasabi natin toxic Blooms. Wala akong maalala men na alam mo yun. I mean, hindi naman sila sige, ganito na lang. Mali pala yung pagkasabi ko. Wala pa akong nakitang single comment men na binash yung Bini dito sa channel natin. Kasi meron ako nakikita sa ibang channel na gumagawa rin ng reaction video tapos binabash nila yung Bini. May nakikita akong ganun. Pero in fairness naman dito sa channel natin, wala pa akong nakikitang kahit isa. So baka yung mga bashers na yun is ang inaano lang nila, tinitreasyon lang nila mga yung mga malalaking channel. So hindi ko alam. So sana naman wag kasi wala silang mapapala sa akin men kasi immune na tayo dyan sa mga ganyang bashing. boses. Opo, ganun. Ano bang boses talaga ng KK? Kaya nga hindi ko alam yung May boses naman yun.
may mga issues pa na dapat sagutin ang Bini, no? Una, hindi muna natin tatalakayin yung pagsampa nyo ng cyber libel sa Ayan na nga. isang particular na tao dahil yan ay nasa korte na. So, iiwasan muna natin yan. So, ang laki raw ng pagbabago ng mga itsura ng Bini. So, nagparitoke daw ang iba sa inyo. Po, Diyos ko kung magpaparitoke kami, sana tinodo na namin. Yung talagang magandang-maganda na. Wala po. Pero syempre, wala naman kaming problem po if may magpapa-enhance. Ganon. Pero sa amin po ngayon, wala po. Siguro yung iba po nag-lose ng weight, ganon. Or bumagay, katulad ni Gwen, bumagay talaga yung hair color niya. Nahanap niya yung perfect hair color niya. Ako po hindi pa rin hanggang ngayon. Oh. Opo, ganun po. Sa makeup po, kasi natuto na po kami yung tamang technique sa makeup. Ako po, gusto ko talaga nakakontour yung ilong ko. Ito rin men yung ito rin men yung ito rin men yung parang hindi ko maintindihan doon sa mga taong ganun men na parang sobrang big deal issue yung pagpapa-enhance. Halimbawa ako men, yung ilong ko gusto kong ipa-enhance. Tapos ako naman, wala naman akong tinapakan na ibang tao. Gusto ko lang patangusin men, let's say ganun. Tapos may pera naman ako para paanuhin yun, para bayaran yun. Kumbaga wala naman ako nakikitang, kung gusto talaga nung tao men wala naman ako nakikitang yun. Kasi choice naman niya yun eh. Kumbaga parang, syempre may mga downsides din yan. Unang-una nga yun nga, kung public figure ka, mapapansin at mapapansin yan ng mga fans mo. Ikalawa, parang yung sa downside din, syempre hindi mo alam kung anong mga magiging niyan. Kumbaga syempre dun sa medical field, 'di ba? Meron yang mga pros and cons, hindi mo alam kung ano yung kakalabasan, ano yung kumbaga ano bang tamang term doon? Yung parang hindi mo sure kung makukuha mo yung gusto mo talagang shape, let's say nga sa ilong. Kasi parang meron ako napanood na doctor na parang yung kay Marlo yun, parang kay Marlo dati na parang depende pala yun sa katawan mo kung paano mo i-absorb or tatanggapin ng katawan mo yung ilalagay. Parang ganun men. Kumbaga may mga pros and cons din yan. So, kailangan syempre alamin mo yun kung ikaw is gusto magpa-enhance. Ewan ko men, may mga taong ganun, ewan ko kung bakit sobrang big deal sa kanila. Ano ba yung gusto nila magpatangos ng ilong? Okay, sige, patangos kayo. Hindi naman sila nanloko ng tao or ano. Ang nga dito ni Joanna, parang kung gusto magpa-enhance, ibig sabihin men, parang aaminin naman nila, pwede naman nilang i-confirm yun kung meron talaga eh. Parang ganun ko siya nare-receive men na parang binabato sila ng issue, may retoke naman siya. Okay, ako. Nagparetoke ako. Anong meron? Parang ganun, men. Ang gusto kasi ng ibang mga Pilipino, men, gusto nila yung talagang from the very start, men. Kumbaga, kung maitim ka, nakilala nila, kailangan maitim ka pa rin forever. Parang ganun, no? Yung ibang mga fans, parang ganun. Parang hindi ba pwedeng pumusyaw man lang ng onte? Kahit nga sa kulay, no? Ewan ko, men. Kasi wala akong bridge, yung mga ganun po. Oo nga, no? Wala sa'yong pina-enhance. Wala po. Oo. Dahil kahit ako nakikita ko si, Joanna ngayon, talagang parang shiny yung nose mo. Opo. Yan lang po yung kaya, ko palagi sa makeup. Mahusay ka mag-makeup. Ay, salamat po. So, ibig sabihin ko, walang pinagawa kay Joanna. Kaya nasabi ko mahusay siya mag-makeup. Salamat po. Oo. Yung issue na may buntis sa grupo niyo. Hindi ko po, ang hirap kasi pag nakikita po namin sa mga comments kasi sa TikTok namin, parang yung mga search, yung mga blue, ano tawag doon? Di ba may mga search bar po sa TikTok na naka-color blue? Joanna buntis, gano'n, parang natatawa na lang ako. Kasi bago po yung issue na yan, meron po akong TikTok video na kumakain ng mangga. So yung comments na yun, ayan, naglilihi na siya. Sabi ko, Diyos ko, lahat na lang. Tapos
Tapos lumabas po ako kahapon, kasama yung mga pinsan ko. Naka-ano po ako, naka-loose na damit. Ayan, nag-loose siya na damit kasi malaki na yung tiyan niya. Tapos hindi pa pwedeng busog lang? Or ano? Diyos ko, lahat na po talaga, lahat. Iniiyak niyo ba yan, yung mga ganyang intriga sa inyo? Ako po, hindi po. Ako po personally, hindi na po. Kasi parang kung ano-ano na lang po talagang masabi ng tao sa amin kahit di totoo. Tsaka bakit ako maapektuhan kung alam kong di naman totoo? Ang iniyak ko po dahil sa issue na yun, yung mga nadadama yung family po. Kung paano kami pinalaki. Yun po, yun yung nagtitrigger po sa akin. Kasi syempre pumasok ako dito, niready ko na yung sarili ko. Okay, dadating yan, yung mga bash na yan. Pero Hindi pala, yung di mo family- na-anticipate yung ganong Opo, kalala Opo. na pati family. Weakness ko po talaga, yung family ko po talaga. Bakit ganon si Joanna? Kasi- Pagdating sa family, medyo umaaray. Siguro ganun din po ako pinalaki ng parents ko po. Ito po yung pinakatumatak sa akin na talagang hanggang hindi ko malimutan. Nag-aaral ako sa kwarto po kasi exam ko kinabukasan. Grade conscious po ako. So, nag-aaral ako. Si daddy po kumatok. Nandun yung buong family namin sa labas. Sabi niya, bakit ka nandyan? Sabi ko, di nag-aaral ako. Exam ko kinabukasan. Tapos sabi niya, wala akong pakialam sa grades mo. Ang mahalaga, makasama mo pamilya mo. So, nung time na yun, Grabe sige, yun, lumabas men. ako. Hindi ako nag-aral. Hmm. Pero doon ko na-realize na tama nga naman na parang yung hindi mo alam kailan, katulad ng lolo ko po, nawala siya nung pandemic na nasa training ako. Mhm. So hindi ko man lang, Na-enjoy. opo, ako yung kasama niyang apo sa bahay. Ako lang po yung nag-iisang kasama niyang apo sa bahay. Ako yung wala nung libing niya, nung burol niya, hindi ko sakit man lang siya nun, men. naalagaan. Kasi wala, kailangan ko pong mamili. Tutuloy ko yung bini ko or uuwi ako kasi COVID era po nun. So hindi po ako nakauwi. So yung lolo mo, hindi mo na ihatid. Opo, wala talaga. Pandemic po Pandemic. nun. Siya po yung naghatid sa akin sa school. Grabe yun. Atid sundo po ako nun. Nakamotor kami palagi. Tapos diretso po kami. Kakain kami ng kwek-kwek fishball dun sa kanto namin. Everyday po yun. Tapos biglang, ayun, biglaan po talaga lahat. Oh, so nung nandun ka sa PBB house, iniyak mo na lang. Opo. Dumating din sa point na sinaktan ko rin po yung sarili ko nung time na yun. Na Ano ba mali. yung ginawa? Dahil feeling mo may kasalanan ka dun sa lolo mo o hindi, ibang sitwasyon. Nawala po ako magawa kasi siya po yung halos nag-alaga sa akin. Tapos ako yung wala doon sa tabi niya nung nangyari. Hindi naman Grabe. nagalit yung mga iba mong mahal sa buhay na Hindi wala naman ka po. dun. Ganun po sila ka-understanding O, po. so, anong narinig mong mga salita sa kanila para lumakas lang ang loob mo na manatili sa bini? Si Lolo po kasi yung nagda-drive din sa akin before pag callback po. So, sabi nila, kesa masayang po, di ba? Kung magkukwit ako sa bini, wala rin namang mangyayari. Hindi naman mababalik na yung buhay ni Lolo. Oo. Tsaka for sure, tuwang-tuwa naman po si Lolo na ginagawa Yun, ko to. men. Kasi pangarap Oh, men. I think, ano yun, I think naiintindihan yun ng lolo niya, men. For sure yun, men, no doubt na though hindi siya physically nandun, men, sa burol or sa lamay nung lolo niya, hindi niya nahatid sa huling hantungan nung ililibing na, men. Pero, ano yun, men, kumbaga, alam na ng lolo niya, kumbaga na, itong apo niya, men, magiging one of the biggest member na P-pop group sa Pilipinas, men, at tumatagos na rin sa buong mundo. I think yun yung pinaka doon, men, mas sobrang proud pa rin talaga na parang naging parang naging inspirasyon din yun na parang pwedeng sabihin ni Joanna na, ay lolo, ganito, sige, hindi man lolo ako nakapunta dyan kasi pandemic tapos meron akong kailangan ayusin dito, pero gagalingan ko dito, ipagpapatuloy ko to, at kapag dumating na yung time, lolo, na okay nang lahat, kahit araw-arawan kitang puntahan dyan, parang ganun, men, no? po namin tong dalawa. Kaya mas gusto po ng family ko na ituloy ko yung journey ko as Pini. So nung lumabas ka, dinalaw mo ang lolo mo. Opo, palagi po. Pag birthday, lagi po kami Oh, nasa yan na nga, sementeryo po. New Diba? Year, dun po kami. Wala ka naman dapat na Feeling ba nagigilty ka? Siguro guilty kasi hindi ko po siya naalagaan po na nung time na kailangan niya po ako. Video call lang po kami palagi. Siguro kung nabubuhay siya ngayon, ay naku, punong-puno po palagi yung bahay namin sa Kalamba ng mga tropa niya. Kasi for sure pinagmamalaki niya po yun. Oo.
recently na ano rin kayo, nakaladkad din ng Bini dahil dun sa People versus Food na YouTube channel. At doon talagang, Diyos ko, sari-sari ang mga komento, katulad ng kaartehan ninyo, parang islang-islang na kayo, kung makapag-English kayo, parang hindi kayo laki ng Pinas. Opo. Tapos yung iba sa inyo nandidiri pa sa pagkain, na parang noon lang nakakita nung Betamax, tapos nung kwek-kwek. Ano mo doon? Panig mo doon? Sa totoo lang po, nasa break po kami nung nangyari yon. Kasi meron po kami 3 weeks na break na Okay. binigay. So, hindi kami talaga nagsusokmed po. Siyempre, na-enjoy namin yung break namin. Nagulat na lang ako na may mga sinasend yung mga kaibigan ko na mga video po, TikTok video, ganun, edit, na binabash nga raw po kami. So, ako, akala ko, normal ano siya. Yung mga bash na hindi naman malaki yung engagement po. Hanggang sa nakita ko na siya sa feed ko sa TikTok. So, scroll ako. Grabe yung mga likes, tas yung mga comments talagang ang dami. Grabe yung galit na pala ng tao sa amin. Tapos nung pinanood ko yung video na from 25-minute na video, na-trim siya to 2 minutes po. Tapos puro yung mga reaction nga lang namin na pangit yung nandun. Gulat ako, sabi ko, oh my God, parang yung mga tao, feeling ko hindi na rin pinanood yung buong video na hindi kami kumakain ng ganito. Pero yung mga ganon, may mga explanation kami. Ang nakita lang nila yung Oh men, sobrang dami niya sa social media men na china-chop-chop yung mga video na makakasama doon sa tao. At yun yung mahirap. Especially ngayon men, ngayon kahit hindi na chop-chop men, ang tawag deep fakes, yung mga AI videos na nakakaya nang i-replicate talaga yung itsura, no? Tawag doon deep fakes. Tapos yun nga, yun yung mahirap men na pag hindi mo pinanood yung buong video, yung context kung bakit sinabi. Kahit sinong tao naman men, mayroong hindi kinakain no? Kumbaga ikaw, kung hindi ka kumakain ng isaw, so ako nga men may kaklase ako dati. Hindi siya kumakain ng hotdog. Men, hotdog. Sinong batang kilala nyo na hindi kumakain ng hotdog? Parang sobrang imposible, di ba? Kasi sobrang paborito natin yun, men. Ibig sabihin ba no, sobrang arte na ng batang yun? Or nung kakilala kong yun? Hindi niya lang trip, men. Yun yung hindi maintindihan ng mga taong panay ang, alam mo yun, bash. talagang negative side po. Yung kumbaga, yung spliced video lang. Opo. Oo. Hindi ako kumakain ng Betamax, pero ang sinabi ko po kasi doon, pero paborito to ng parents ko, pero ako hindi po talaga ako kumakain Betamax po. Tsaka, Pero kinain mo doon, hindi. kumagat po ako. Pero, Hindi ko po talaga nagustuhan. o kahit ko po naman ako, hindi talaga ako kumakain ng nagustuhan. Betamax. Opo. Oh. Ayun, ang ano lang, parang natatawa lang din ako sa mga comments nung iba na nakisakay sa hate train na feeling ko hindi naman pinanood yung buong video. Tsaka iba po yung pag-prep sa food. Kumbaga, iba talaga yung dito gawang Pinas. Kasi ang kinakain ko pong isaw, yung isaw ng manok, bituka ng manok po. Iba yung preparasyon doon. Opo, iba. Dito sa Pinas. Kasi di ba sa atin ang Betamax po ganyan lang kaliliit. Doon po Square. ganito kalalaki. So, Ah. kumbaga ang nireacta namin yung mismong food na yon, hindi yung buong Betamax sa buong mundo. Ganun po. Oo. Yung mismong Yun mismong pagkaka-prep lang kinakain. po. Yung, Opo. oo. Iba yung, syempre nasa ibang bansa po. Iba yung ano. Gusto ko kasi sa isaw yung nalalasahan mo na yung sunog na naiwan sa ihawan. Yung ganun. Yung pasunog na. Ganun. Oo, yung bituka talaga. Opo. Yun yung masarap. So, yung iba kasi naaartehan sa inyo. Opo. Tapos lahat kayo parang Inglesero na. Yung maarte po, totoo naman po. Maarte naman po kami. Pero, syempre, nag-i-English po kami kasi nasa ibang bansa po kami. Para, sign of respect din po. Imagine men, yung nag-ano sa inyo, nag-invite sa inyo is English like channel or ano, nasa ibang bansa. Hindi, mag-English ka talaga men. Parang sobrang automatic kasi nun pag nandun ka na sa top men kailangan sobrang, alam mo yung mga taong sila yung masusunod kaysa sa'yo men, no? Na mga wala namang bitaw sa totoong buhay, mga tambay, mga palamunin pa pala, wala pang napapatunayan sa buhay. Usually yung mga ganun tao men
po dun sa kasi ginest po kami. So, and kahit papano naman po, nakakapagsalita naman po kami ng English, kahit konti lang yung baon namin ng English. So, ayun po. Oo, at least di ba? Nakakasabay kayo. Kasi kung hindi ka nakakasabay, hindi nagdala kayo ng interpreter. Opo. Di ba? Sa palagi mo, saan nanggagaling itong mga hate comments sa inyo? Feeling ko dahil po sunod-sunod na rin yung issue po na yung iba kahit gawa-gawa na lang. Feeling ko dun na ginawa na lang kaming punching bag ba, ganun. Parang, ay, may issue to last time. Ayun, ganun po. And nakakatawa lang yung iba na parang yung pag-splice po ng video, yun po kasi yung parang hindi ko po alam bakit ginagawa ng yung mga pinili, yung splice Opo. video, yung pinili lang yung ilalabas. Opo. Pero hindi na inilabas yung buo. Yes po. Hindi mo alam kung intention ba. Kahit naman mag-explain ka ng side mo, hindi nila pinapasok sa utak nila explanation po eh. Din po, hindi nawawala yung galit nila. So hindi nawawala yung galit, marami rin namang nagtatanggol sa inyo. Opo, yes po. Oo. Yung mga blooms po namin, pinagtatanggol po kami. Sila po kasi yung Kami type yun, na men. pag may nagagawa kaming mali, hindi nila kami tinotolerate. Talagang Tayo yun, men, mga blooms. Ito, men, share ko lang din, men. Ayaw ko nang banggitin kung ano yung grupo na yun, men. Na grabe yung mga sinasabi dito sa Bini or dun sa blooms community in general. Parang gusto ko lang sabihin, men, kailangan mong maging open-minded, men. Kay Bini fandom yan, men. Meron diyang isang, or kahit sa ang community kasi, men, meron diyang mga toxic, men. Magpakatotoo na tayo. Meron diyang toxic na fans dyan sa fandom na yan. At yun yung kailangan nating ihiwalay dun, men, sa mga genuine na mga fans talaga ng Bini. Kasi, men, yung mga real fans talaga ng Bini, men, full love and support lang yan, men, doon sa Bini. Wala silang pakialam doon sa mga grupong iba-iba, men. Yung iba-ibang, alam mo yun, nagka-clash sila sa comment section na kesyo ganito, ganyan. Doon, men, ako umiiwas. Yun yung iniiwasan ko. At yung ang kagandahan naman dito sa channel natin, men, kahit sumusuporta tayo sa ibang P-pop group, wala pa naman ako nakikitang comment. At hindi ko ito tolerate yun, men. Kasi parang, ako, men, sa edad na ako na ng buhay ko, men, na parang ayoko na ng ganun, ayoko na ng mga negative comments or mas magaling itong ganitong grupo. Instead, men, angat nyo na lang yan lahat. Kailangan maintindihan nyo ng fans nung kabilang grupo, nung kabilang ganito, na yes, kahit anong fandom, men, meron diyang mga mambabash dun sa kabilang grupo. At ikaw naman, men, huwag ka nang tumula dun. Parang yun lang napakasimple lang, men, na parang may mga groups talaga na babatikos dito sa Blooms. Let's say sa Blooms or sa Bini. Yes, meron yan sa kabilang grupo at ganun din naman yung Bini doon. Ihiwalay natin yung mga sarili natin doon, men. Huwag na tayo magsimula ng apoy pa, kumbaga. Putulin na kaagad natin, basain na kaagad natin, men, yung apoy. Wala man tayong kumbaga parang hindi naman natin kailangan na gawin pa yon at hindi maiwasan talaga yon, men, kasi yung iba doon na I think yung mga ganong mentality sobrang babata pa noon, wala pa silang mga napapatunayan sa mundo, men. Puro lang sila, alam mo yung puro lang kayo cellphone, sabi nga ng mga magulang ninyo. correct po nila kami in a nice way. Tapos, yan, katulad po, grabe po nila kami ipagtanggol. Kasi alam nilang, ano po bang andun sa video, di ba? Siguro hindi lang kami naging careful kung paano kami nag-react since nasa ibang lugar kami. Ganun ko na lang din po siya inisip. Na gets ko na yung galit nila kasi sana kahit papano finilter namin. Gets ko yung pagiging authentic namin pero dahil nga nasa ibang lugar po kami, sana kinontrol namin kahit konti. Opo, yun naman yung learning po namin doon. Baka naman
maging plastic na kayo sa susunod. Dahil nagfi-filter na kayo, Yun dahil po, opo. nako-conscious na rin kayong umarte, o yung kung ano yung sasabihin ninyo, nako-conscious na kayo. Baka ang ending nito, parang hindi na sila Po. yung dating Bini na hinangaan namin na totoo. Actually, pinag-usapan din po namin yun. Baka mamaya, na mawala na yung ano natin, magic as a group. Kasi din po kami nakilala din po. Oo nga. Kung paano po yung mga banter namin sa isa't isa. Pero sa mga recent interviews naman namin ng guestings, hindi naman nagbabago. So, nalilimutan namin yung... Oo. Oo. Paano nyo kinakalma ang sarili niyo o paano nyo iniintindi na lang yung mga naglalabasang mga hate comments sa inyo? Malaking help po talaga na hindi kami nagbabasa po. Ako po nag-delete Yun. po talaga ako ng ex po kasi doon talaga Twitter. parang lahat ng tao. Niliteral po ang freedom of speech po. Oo. So, wala nang control yung ibang words. So, nag-delete po talaga ako. So, mas okay na wala akong alam. At least hindi Mhm. nawawala yung authenticity ko. Ginagawa ko pa rin kung sino ako. Walang judgment ako nababasa. So, paano ngayon yung mga defenders nyo? Hindi nyo rin nababasa? Yung mga positive comments naman po, nakakarating naman po sa amin. Katulad ng family ko po, pag may mga tweets about sa akin na ina-hype nila ako, ano po, sinesend naman nila sa akin para lang mabuhayan ako. Kasi yun yung concern na gusto kong ipasok sa sistema ko, yung ganong klase ng concern. And kami naman, open naman po kami sa criticisms po. Yung mga Mhm. concern nila na gusto nila kami mapabuti, yun yung sinusunod ko po. Kasi yun yung for sure makakatulong po sa akin. So, syempre, as public Ganda nun, figure po, normal na po yung bashing. Bashing, so, men. may masasabi Sobrang normal ng bashing, men. Ultimo tayo, men. Sobrang liit na content creator, men. Nababash tayo, men. Yan pang bini millions of billions of views sa YouTube, men. Or tsaka sa ibang digital streaming platform, men. Tayo ngang walang tirang reviewer or gumagawa ng reaction video, dami natin basher. Yan pa kayang bini, men. Isa sa mga pioneer ng P-pop girls or Nasabi P-pop. po yung mga tao. So, might as well po, ang i-take na lang namin, yung mga good words po na makakatulong sa amin para mag-improve pa. Sa kabilang banda ba, nakita nyo na kasi sikat kayo, kilala kayo, kaya kayo binabash? Pag ganyan po may nambabash po sa amin, siguro iniisip ko na lang po, mas okay na may pumapansin sa'yo kaysa wala nang may pakialam sa'yo. Siguro ganun na lang po. Good and Mahirap bad bang maging publicity. bini sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, masaya na mahirap. Masaya kasi syempre sa age po namin, 'di ba? Nagagawa namin passion namin. Ako, I Yes, love sir. performing po talaga. Tapos nakakapag-provide ako sa family Family. ko po, 'di ba? Madami pong nagmamahal sa amin. Pero mahirap kasi ang taas din po ng standard po Mm-mm. sa amin. Yun parang kinukulong kami sa isang box ng mga tao po na dapat ganito ka. Ang taas ng standard po sa amin na pag nagkamali kami, parang hindi na nila ulit kami bibigyan ng chance. Siyempre, importante yung character development, pero hindi rin dapat mawala yung tunay na ako. So, hindi ko rin naman Yes, sir. babaguhin yung buong ako para lang sa standard po ng ibang tao. Yun, ganda nun, Siguro men. babaguhin ko yung mga pangit po na Ugali. ugali ko, or kung may nagkamali man ako, itatama ako next time. Pero kung sino po talaga ako as Joanna, hindi ko po yun babaguhin para lang makifit in po sa standards po. Kung hindi ka naging miyembro ng Bini, ano si Joanna ngayon? Palamunin. Sorry, joke lang. Joke lang po. Joke lang po. Ano po? Ano po? Nag-aaral po. Ay, hindi tapos na ako. Tapos ka na Graduate by, na po pala by ako. this time. Oh. Siguro, pinurso ko po yung gusto ko Broadcasting. talagang course, mass comm po. Mass Tsaka communication. gusto ko po talaga mag-artista. Siguro nag-workshop ako sa ano po, OG Diaz Active. Mm, Opo. Gusto ko talaga, lahat po ng nasa harap ng camera, gusto ko po nagsasaulo ng script, may binaba, opo, ganun. Hindi ko kinaya yung palamu. That's very authentic. Nabash ka pa doon sa comment mo sa Sunshine nung nanood ka nung movie ni Maris Racala. Sobra Opo. kang tuwang-tuwa doon sa pelikula dahil grabe mong nagustuhan. Po. Pero mali yata interpretasyon mo doon sa movie, sabi nila. Yun na nga po, yung nanood na nga lang, nabash pa ako. Pero kasi yung ako naman po, yung pinost ko po, syempre, yung review ko, personal take ko, Yun nga kumbaga, eh. came from a very personal space na Oo, men. Sobrang nafe-feel kita dito, Master Joe. Kasi ako, men, gumagawa rin ako ng mga reaction video sa flip top battle.
At madalas tayong mabash doon kasi gusto nila, yung standard nila yung kanilang susundin mo, men. Paano kung yun yung take ko, men? Paano kung ito yung commentary ko dito sa linya na to? Sa kanila, parang gusto nilang sila yung sundin. Wala namang universal, kumbaga universal na isang, ito lang yung interpretation mo. Paano kung iba yung interpretation ko, men? Iba yung dating sa akin. So, gulo-gulo na tayo, men. Yun yung hindi mag-gets nung iba, men. Kaya ito, I feel you, men. Ano yung pinaka nakarelate ako? Kasi syempre very sensitive yung topic po dun sa movie. So kung ano po yung pinaka nakarelate ako, yun po yung sinabi ko. So, yung mental health. mental health po. Kasi Oo. may scene naman po talaga doon na parang, di ba nakakita siya ng bata? Yung na alter ego niya. Opo. So parang, for me, yun po yung sa work namin ngayon, yun doon ako pinaka na touch po ako. Kasi mental health is very important po talaga. Bakit medyo doon ka tinamaan sa mental health part? Kasi before po nung bashing ko pa yan, di ba ang dami na rin pong nangyaring bashing sa Bini po. So parang pag nasira ang mental health mo, parang lahat damay na eh. Pero hindi ko po pinagsisisihan na nag-story ako ng ganun. Kahit hindi naman required na mag-story ako. Kasi actually nung moment na yun, parang ang nasa isip ko na lang, wow, nagkaroon ng discussion sa Twitter na parang nagkaroon sila ng discussion ng kanya-kanyang opinion. Tapos ganun yung topic. So parang for me, mas okay lang mag-away-away sa Twitter na ganun yung topics kesa naman sa mga gawa-gawa lang na issue po, di ba? So women's right, reproductive health, yun yung topic. So sabi ko, So parang, everyone is learning po. So kahit ako po natuto ko, di ba? parang okay sa'yo yung pagpapasunshine. Kasi ang tutok mo ay yung mental health eh. Apo. So okay sa'yo yung pagpapasunshine? Siguro ang hindi okay yung mga negative naman sa mga tao kasi po. Ang harsh nyo naman kasi. Bakit hinihingi mo ng sorry yun? Siguro po dapat mas maganda sana yung pag-construct ko. Parang I could have worded it better kung paano ko siya sinabi kasi nabigyan po ng maling interpretation po. So feeling ko dapat mas naayos lang po. And natuto ako na syempre yung supporters ko mga bata po, supporters namin po. So dapat Hindi lang bata, men. Mga titong katulad ko, men. Support tayo dyan, men. hindi ako maging one-sided lang na kasi syempre iba-iba tayo ng... Pero syempre nasaktan ako kasi damay na naman yung pamilya ko. Kasi parang bakit daw po ako nakulong sa Catholic and na parents. Kumbaga dapat lumabas daw ako Ba't sa naman? ganun. Sabi ko, Grabe naman yun. yung nanay, tatay ko. Ano nga sinasabi nila pagka ganun? Kinukumusta mo sila kung okay lang ba kayo? Ito yung lumabas na baka naman masyado kayo naapektuhan na. Basta sinasabi ko walang papatol, walang kasi may tendency po silang ganun eh. Magko-comment sila, magre-reply. Sabi ko, wag na. Pinasok ko to. Wala kayong control sa sabihin ng tao. Ang control nyo, kayo mismo. So wag nyo na lang kasi pangit din tignan ko Ganda yun. pagpatol ng Gandang patol silip ko yun. eh. Anong gusto mong sabihin ngayon sa kanila tungkol sa Bini? Kami po ay normal na mga tao and sana try nyo po kaming kilalanin pa. Hindi lang sa stage po, kundi alam kung sino po kami sa personal, sa likod ng camera. Kasi baka, magbabatuhan tayo ng jokes. Masaya po kaming kasama po. Opo. Kasi, syempre, hindi naman po kami kilala ng lahat ng tao. So, possible na kilala nila kami dun sa issue na yon, sa issue na ganito. So, sana, bago po nila kami i-judge, mas kilalanin pa po. Kasi, madami pa po, mas malalim pa po kami kesa sa mga issue na po na yan. Pero, syempre, super nagpapasalamat po kami sa mga nagmamahal po sa amin. Hanggang ngayon, sa kabila po ng lahat, di po kami iniwan. Anong na-realize mo bilang Bini member? Na-realize ko na my words carry weight po. Na kahit anong sabihin ko, mabibigyan ng interpretation po. And na-realize ko na ano ba yan? Nami-mental block ako. Wala yata ako na-realize eh. Teka lang po. Teka lang. Nasaan na ba ako? Na-realize ko po na maging grateful ka palagi and pumili ka talaga ng mga taong sasamahan niyo po sa industry lalo. Kasi hindi lahat yan kakampi mo sa lahat ng oras po. Quality over quantity. Yes, sir.
Yun men, natatapos na ang ating Bini Monday episode. Almost 1 hour din tayo mga tropang blooms dyan. Sana'y okay kayo ngayong Monday. At medyo malilate yung upload nito mga tropang blooms kasi medyo mahaba kasi ito tas recorded. At ayun, sana'y maging maayos kayo dyan palagi. Nandito lang ang tito nyo men na palaging susuporta. Ako men, kumbaga hindi ako, yun siguro men, pag naging open-minded ka siguro men, mas marirealize mo yung mga ibang bagay na to the point na hindi mo na kailangang, parang hindi mo na kailangang ano men parang, paano ba? Paano ko ba siya i-word? Parang nag-loading din ako, nahawa ako kay kay Master Joe. Sige, yun na lang muna for this video men. Ingat palagi, good vibes. Subscribes. Peace!